Naranasan mo na ba ito? Dumating ka sa airport, mahaba ang biyahe. Pagod ka na. Pagdating mo sa baggage carousel, naghihintay ka. Umiikot ang mga maleta. Isa-isa na silang kinukuha ng mga tao. Pero ang maleta mo, wala pa rin. Sa sandaling iyon, maraming tanong ang pumapasok sa isip. Saan napunta ang bag ko? Darating pa kaya ito? O baka naiwan sa ibang airport? Maraming senior travelers ang nakaranas na nito. At alam ko kung gaano ito nakakabahala. Pero may isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Sa maraming pagkakataon, may mga simpleng paraan para maiwasan ang pagkawala ng maleta. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi rin kailangan maging eksperto sa airport. Minsan, may ilang maliliit na paghahanda lang na hindi alam ng karamihan. At kapag alam ninyo ang mga ito, mas nagiging kampante ang biyahe. Sa video na ito, pag-usapan natin ang 10 simpleng paraan para hindi mawala ang maleta ninyo sa airport. Mga praktikal na payo na makakatulong lalo na sa mga senior travelers. Ako si Ate Clara, mahilig lang akong magbahagi ng malinaw at simpleng impormasyon para mas maging maayos ang paglalakbay ninyo sa airport. Kung bago ka pa lang dito sa channel, maaari kang mag-subscribe. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang video na ito, maaari mo ring itong i-like. Malaking tulong iyon para mas maraming senior travelers ang makakita ng ganitong mga gabay. At kung may tanong ka tungkol sa airport, maaari mo rin itong isulat sa comments. Binabasa ko ang inyong mga mensahe. Ngayon, simulan na natin. 1. Maglagay ng impormasyon sa loob ng maleta. Bago pa kayo umalis ng bahay, may isang napakasimpleng bagay na pwedeng gawin. Pero nakakagulat, maraming travelers ang hindi ito ginagawa. Karaniwan, kapag nag-check-in tayo ng maleta sa airport, lalagyan ito ng airline ng paper luggage tag. Ito ang maliit na papel na may barcode at pangalan ng destinasyon. Maraming tao ang umaasa lamang dito. Pero may isang problema. Sa mahabang biyahe ng maleta ninyo, maraming bagay ang maaring mangyari. Minsan mabilis ang galaw ng conveyor belt, minsan maraming maleta ang nagsisiksikan, minsan naman nababasa or napupunit ang tag. Kapag nangyari iyon, posibleng mawala ang external tag ng maleta. At kapag nawala ang tag na yon, nagiging mahirap malaman kung kanino talaga ang bag. Ito ang dahilan kung bakit may isang simpleng payo na madalas ginagawa ng mga bihasang travelers. Maglagay ng impormasyon sa loob ng maleta. Oo, sa loob mismo. Bago ninyo isara ang maleta, maglagay ng maliit na card na may mga detalye ninyo. Halimbawa, ang inyong pangalan, ang inyong numero ng telepono, ang inyong email address, at kung maaari, ang address ng pupuntahan ninyo. Mas mabuti kung ilalagay ninyo ito sa isang maliit na plastic sleeve o kahit simpleng plastic para hindi mabasa. Sa ganitong paraan, kahit mawala ang tag sa labas ng maleta, may paraan pa rin para malaman ng airport staff kung kanino ito ibabalik. Isang maliit na card lamang ito, pero napakalaki ng maitutulong nito. Maraming senior travelers ang nagsasabi sa akin sa comments, Ate Clara, buti na lang may pangalan sa loob ng maleta ko. At dahil doon, mas mabilis nilang nahanap muli ang kanilang bagahe. Minsan, ang maliliit na paghahanda ang nagbibigay ng pinakamalaking ginhawa sa biyahe. Kaya bago ninyo isara ang maleta para sa susunod ninyong flight, tandaan ang simpleng hakbang na ito. Maglagay ng impormasyon sa loob ng maleta, isang maliit na bagay. Pero malaking tulong para hindi tuluyang mawala ang inyong bagahe. 2, huwag punuin ng sobra ang maleta. May isa pang pagkakamali na napakadalas mangyari bago pa makarating sa airport. At kadalasan, ginagawa ito dahil gusto lang nating magdala ng mas marami. Iniisip natin, sayang ang space. Lagyan ko na rin ito. Kasya pa naman siguro. Hanggang sa dumating sa punto na halos hindi na maisara ang maleta. Minsan, pinipilit pa ang zipper, minsan dinadaganan pa ang maleta para lang tuluyang sumara.
Kung minsan nagawa mo na ito, hindi ka nag-iisa. Maraming travelers ang gumagawa nito. Pero ang overpacked na maleta ay mas madaling magkaproblema sa biyahe. Kapag masyadong siksik ang laman, nai-stretch ang zipper, napo-pressure ang tela o shell, at sa bawat buhat, bagsak o tulak, mas tumataas ang posibilidad na bumuka ito. Kapag bumuka ang maleta sa gitna ng biyahe, pwedeng kumalat ang laman, pwedeng may maiwan, pwedeng may masira, at may isa pang bagay na hindi agad naiisip ng marami. Kapag kailangang buksan ng security ang bag ninyo, mas mahirap itong maisara ng maayos kung punong-puno na ito. Kaya may simpleng tuntunin na mabuting tandaan. Ang 80% rule. Ibig sabihin, huwag ninyong punuin ang maleta ng sagad, mag-iwan kayo ng kaunting espasyo. Hindi kailangang eksaktong sukatin. Ang mahalaga, hindi hirap ang zipper, hindi nakaumbok ang bag, at may konting allowance sa loob. Bakit ito mahalaga? Kapag may extra space ang maleta, mas maayos ang galaw ng mga gamit sa loob. Mas kaunti ang pressure sa zipper. Mas mababa ang posibilidad na pumutok o bumuka ito sa biyahe. At para sa maraming senior travelers, may dagdag ginhawa pa ito. Mas madaling buksan, mas madaling isara, mas madaling ayusin kapag kailangan ninyong may kunin. At oo, may puwang din para sa pasalubong o mga bagay na mabibili ninyo sa biyahe. Minsan, hindi natin kailangang punuin ang bawat sulok ng maleta. Minsan, mas ligtas ang may kaunting espasyo. Kaya bago kayo bumiyahe, kapag napansin ninyo na masikip na ang bag, huminto muna kayo sandali. Tanungin ang sarili ninyo, kailangan ko ba talaga lahat ng ito? Dahil ang layunin ay hindi lang madala ang maraming gamit. Ang mas mahalaga ay makarating ng maayos ang maleta ninyo. Kaya tandaan ito, huwag punuin ng sobra ang maleta, mag-iwan ng kaunting espasyo. Maliit na adjustment lang ito. Pero malaking tulong para maging mas ligtas ang paglalakbay ng inyong bagahe. 3, pumili ng matibay na hard shell na maleta. May isa pang bagay na madalas hindi agad napapansin kapag bumibili ng maleta. Minsan, tinitingnan lang natin ang kulay. Minsan, ang presyo. Minsan, kung magaan ba itong buhatin. Oo, mahalaga ang mga iyon. Pero para sa airport travel, may isa pang dapat isipin. Matibay ba talaga ang maleta mo? Ito ang totoo. Sa biyahe, hindi palaging banayad ang paghawak sa mga bagahe. May mga pagkakataon na naitatabi ito ng mabilis, na ipapatong sa ibang bag, na ikikiskis sa conveyor belt, at minsan, naiipit pa sa gitna ng ibang maleta. Kaya kung mahina ang materyales ng bag, mas madaling masira ang labas nito, mas madaling ma-deform, at minsan, pati ang laman sa loob, naaapektuhan din. Dito nagiging mahalaga ang hard shell na maleta. Ang hard shell na maleta ay mas matibay sa pressure. Mas may proteksyon kapag may biglang impact. At mas nakakatulong na manatiling ligtas ang mga gamit sa loob. Lalo na kung may dala kayong gamot, mga gamit na madaling mabasag o mahahalagang personal na gamit. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng soft bag ay mali. Pero kung ang usapan ay check-in luggage sa airport, mas kampante ang maraming travelers kapag hard shell ang gamit. Mas mabuti rin kung pipili kayo ng may maayos na gulong, matibay na handle at zipper na hindi madaling bumigay. Hindi kailangang sobrang mahal. Ang mahalaga, maayos ang kalidad at kaya nitong tumagal sa paulit-ulit na biyahe. Minsan, ang murang maleta ay nagiging mas magastos din sa huli kapag agad nasira at napilitan kang palitan. Kaya bago ang susunod ninyong flight, silipin ninyo ang gamit ninyong maleta. Matibay pa ba ito? Maayos pa ba ang shell? Kampante ba kayong i-check-in ito? At gusto ko ring marinig ang karanasan ninyo. Matibay ba ang maleta ninyo ngayon? Anong klaseng maleta ang gamit ninyo? At sa susunod ninyong biyahe, saan ang alis at saan ang dating? Isulat ninyo sa comments. Binabasa ko ang mga iyan. At sinasagot ko rin isa-isa hanggat kaya ko.
Gusto ko kasi na ang channel na ito ay maging lugar kung saan pwedeng magbahagi at magtulungan ang mga travelers. Kaya kung may gusto kayong ikwento, huwag kayong mahiyang mag-comment. Ngayon, tandaan natin ito. Kung gusto ninyo ng mas maayos na proteksyon, pumili ng matibay na hardshell na maleta. 4. Gumamit ng TSA-approved na lock sa maleta. Kapag handa na ang maleta ninyo, may isa pang simpleng proteksyon na pwedeng idagdag. Lock. Maraming travelers ang gumagamit nito, pero may mahalagang detalye na hindi dapat kalimutan. Hindi lahat ng lock ay pareho ang gamit sa airport travel. Kapag check-in ang maleta, maaaring dumaan ito sa additional security inspection. Kapag kailangan buksan ng security ang bag, at ang lock ninyo ay hindi nila mabuksan, posibleng sirain nila iyon para ma-check ang laman. Kapag nangyari iyon, wala na ring silbi ang lock sa natitirang biyahe ng maleta. Kaya mas mabuting piliin ang TSA-approved na lock. Ang ganitong lock ay dinisenyo para mabuksan ng authorized security personnel kapag may inspection. Pagkatapos, maaari rin nila itong isara muli. Ibig sabihin, na-check na ang bag kung kailangan, pero may proteksyon pa rin ito habang nagpapatuloy ang biyahe. Mahalagang tandaan ito, lalo na kung may laman ang maleta ninyo na personal, maayos na nakaayos, o ayaw ninyong basta-basta nabubuksan. May dalawang karaniwang uri nito, may key lock at may combination lock. Para sa maraming travelers, mas praktikal ang combination lock. Hindi ninyo na kailangang mag-alala na mawala ang maliit na susi. Mas madali rin itong tandaan kung pipili kayo ng code na hindi sobrang obvious. Iwasan lang ang napakasimpleng code gaya ng 0, 0, 0, 0 o 1, 2, 3, 4. Isa pang paalala, ang lock ay dagdag proteksyon lamang. Hindi nito ginagawang imposible ang pagbukas ng bag. Pero nakakatulong ito para hindi basta-basta nabubuksan ang maleta habang nasa biyahe. At para sa maraming senior travelers, nakakadagdag din ito ng peace of mind. Alam mong isinara mo ng maayos ang bag. Alam mong may basic protection ito. At alam mong kung magkaroon man ng inspection, mas maayos ang proseso. Bago kayo bumiyahe, tingnan ninyo ang lock na gamit ninyo. Ang tanong ay simple lang. TSA, approved ba ito o hindi? Kung hindi pa, ito ang isa sa mga maliliit na bagay na pwedeng ayusin bago ang susunod ninyong flight. Dahil minsan, ang kapayapaan ng isip ay nanggagaling sa mga simpleng paghahanda. Kaya tandaan ito, kung maglalak kayo ng check-in luggage, mas mabuting gumamit ng TSA-approved na lock. Hindi ito malaking bagay tingnan. Pero sa airport travel, malaking ginhawa ang naibibigay nito. 5. Lagyan ng makulay na zip tie ang zipper ng maleta. May mga travelers na iniisip na sapat na ang lock. At oo, malaking tulong yon. Pero may isa pang maliit na dagdag proteksyon na pwede ninyong gawin. Maglagay ng zip tie sa zipper ng maleta. Ang zip tie ay iyong maliit na plastic tie na hinihigpitan at hindi basta natatanggal hanggat hindi pinuputol. Simple lang ito. Mura lang din. Pero may gamit talaga sa biyahe. Kapag nilagyan ninyo ng makulay na zip tie ang zipper pulls ng maleta, may dalawang benepisyo kayong makukuha. Una, mas madaling mapansin kung nabuksan ang bag. Kapag may nagbukas ng zipper, karaniwan ay mapuputol o mawawala ang zip tie. Ibig sabihin, pagdating ninyo sa destinasyon, makikita ninyo agad kung may nangyaring pagbukas sa bag. Pangalawa, mas madaling makilala ang maleta ninyo. Kapag nasa baggage carousel na kayo, maraming maleta ang magkakahawig. Maraming itim, maraming plain, maraming halos pareho ang itsura. Pero kung may makulay na zip tie ang bag ninyo, mas mabilis ninyo itong makikita, lalo na kung medyo pagod na kayo o mahina na ang ilaw sa carousel area. Maliit na bagay ito, pero malaking tulong sa praktikal na biyahe. May ilang paalala lang. Pumili ng kulay na madaling makita, halimbawa pula, dilaw, berde o orange.
Mas mabuti kung iba ang kulay sa kulay mismo ng maleta. At huwag kalimutang magdala ng extra zip ties para sa pabalik na biyahe. Dahil kung puputulin ninyo ito pagdating sa hotel o sa bahay ng pupuntahan ninyo, may kapalit kayo para sa susunod na flight. Mahalaga rin na may maliit kayong gamit para makaalis ng zip tie kapag kailangan. Maraming travelers ang naglalagay ng maliit na nail clipper sa carry-on para madaling tanggalin kapag oras na. Ang zip tie ay hindi kapalit ng lock. At hindi rin ito magic solution. Pero ito ay isang simpleng dagdag na nakakatulong sa dalawang bagay. Makita agad ang bag at mapansin agad kung may nagbukas. Kaya bago ninyo i-check-in ang maleta, pwede ninyong idagdag ang hakbang na ito. Lagyan ng makulay na zip tie ang zipper ng maleta. Hindi ito magastos, hindi rin mahirap gawin. Pero para sa maraming travelers, ito ang isa sa mga maliliit na detalye na talagang nakakatulong sa airport. 6. Maglagay ng luggage tracker sa loob ng maleta. Ngayon, punta tayo sa isang mas modernong paraan. Simple lang ang idea nito, pero malaking tulong kapag hindi agad lumabas ang maleta ninyo. Maglagay ng luggage tracker sa loob ng bag. Ito yung maliit na tracking device na pwedeng ilagay sa loob ng maleta. Kapag tama ang setup nito, pwede ninyong makita sa phone kung nasaan ang bag ninyo. Hindi nito mapipigilan ang pagkawala ng maleta, pero kapag nagkaroon ng problema, mas may idea kayo kung nasaan ito. At para sa maraming travelers, iyan pa lang ay malaking ginhawa na. Halimbawa, dumating na kayo, nasa baggage carousel na kayo, lumabas na ang maraming bag. Pero ang sa inyo, wala pa rin. Sa halip na puro kabalang, maaari ninyong tingnan ang tracker ninyo. Minsan makikita ninyo na nasa departure airport pa pala ang bag. Minsan naman nasa transfer airport. At minsan, malapit na rin pala sa arrival area. Hindi nito sinusolusyonan ang lahat, pero mas malinaw ang sitwasyon. At kapag mas malinaw ang sitwasyon, mas maayos din kayong makakapag-report sa airline staff. May isang mahalagang paalala rito. Ilagay ang tracker sa loob ng maleta. Huwag basta ihagis lang sa gitna ng mga damit. Mas mabuti kung nasa maliit na bulsa sa loob o sa parte na hindi agad makikita kapag binuksan ng bag. Sa ganitong paraan, mas secure ito at mas mababa ang tsansa na mawala o matanggal. Bago rin kayo bumiyahe, siguraduhin ninyong maayos ang battery at nakakonect ito ng tama sa phone ninyo. Kung first time ninyo gagamit nito, subukan muna sa bahay. Tingnan kung lumalabas ba ng maayos ang lokasyon. Para sa maraming senior travelers, magandang tulong ito, lalo na kung gusto ninyo ng dagdag peace of mind. Hindi ito required. Hindi rin ito para sa lahat. Pero kung gusto ninyo ng dagdag paraan para masundan ang bag ninyo, magandang opsyon ito. Kaya tandaan natin ito, kung kaya ninyo maglagay ng luggage tracker sa loob ng maleta. Maliit lang ito. Pero kapag nagkaproblema sa biyahe, maaari itong magbigay ng napakahalagang impormasyon. 7. Kuna ng malinaw na litrato ang maleta. Bago bumiyahe, may isa pang simpleng paghahanda na maraming tao ang naisip lang kapag huli na ang lahat. At ang totoo, ilang minuto lang naman ito. Kuna ng malinaw na litrato ang maleta bago bumiyahe. Bago ninyo i-check-in ang bag, maglaan kayo ng sandali para kunan ito ng picture. Hindi isa lang. Mas mabuti kung makukunan ninyo ang harap, likod, gilid, taas at hawakan. Kung may kakaibang sticker, ribbon o markang nakakabit, isama rin ninyo iyon sa litrato. Bakit ito mahalaga? Kapag may problema sa bag, madalas tatanungin kayo ng airline staff kung ano ang itsura nito. At doon minsan nahihirapan ang travelers. Kapag sinabi ninyong, itim na maleta po, hindi pa rin yun sapat. Maraming itim na maleta sa airport. Maraming magkakapareho ang itsura, maraming halos pareho ang size. Pero kung may malinaw kayong litrato, mas madali ninyong maipapakita ang eksaktong bag na hinahanap. Mas mabilis nilang makikita kung ano ang itsura. Mas madali rin nilang maikumpara sa mga bag na naiwan o nailipat sa ibang lugar. May isa pang magandang gawin. Kung may oras kayo,
pwede rin ninyong kuhanan ng litrato ang laman ng maleta bago ninyo ito isara. Hindi kailangang isa-isahin lahat. Kahit general photo lang ng pagkakaayos ng mga gamit sa loob. Mahalaga ito lalo na kung may importanteng items kayo na kailangang maalala ninyo agad kapag nagkaroon ng aberya. At para mas safe, huwag lang sa phone iwan ang mga litrato. Mas mabuti kung masisave din ninyo sa email, cloud, or message thread na madali ninyong mabubuksan kahit sa ibang device. Dahil minsan, kapag stress na sa airport, nakakalimutan na rin kung saan nakalagay ang mga importanteng files. Ito ay isa sa mga paghahandang hindi mahirap gawin. Hindi rin magastos. Pero kapag kinailangan ninyo, doon ninyo mararamdaman kung gaano ito kahalaga. Kaya bago ang susunod ninyong flight, huwag lang isara ang maleta at umalis agad. Huminto muna kayo sandali. Kunan ninyo ng malinaw na litrato ang maleta. Minsan, ang isang simpleng larawan ang pwedeng makatulong para mas mabilis itong makilala at mahanap. 8. Ingatan ang baggage claim tag na ibinibigay sa airport ay pagkatapos ninyong i-check-in ang maleta, may maliit na papel o sticker stub na ibibigay sa inyo. Minsan, idinidikit ito sa boarding pass. Minsan naman, ibinibigay ng hiwalay. At dahil maliit lang ito, madaling isantabi. Madalas, isinisiksik sa bulsa. Minsan, naiiwan sa counter. Minsan, natatapon ng hindi sinasadya. Pero mahalagang tandaan ito. Ang baggage claim tag ay hindi simpleng papel lang. Ito ang isa sa mga pangunaing patunay na ang maletang iyon ay naka-check-in sa pangalan ninyo. Kapag may naging problema sa bag, ito ang isa sa mga unang hahanapin ng airline staff. Nandoon ang importanteng reference number na konektado sa record ng maleta ninyo sa system nila. Ibig sabihin, kapag hawak ninyo ang tag na ito, mas madali nilang ma-check ang detalye ng bag. Mas mabilis din ang proseso kapag kailangan ninyong mag-report. Kaya ang pinakamainam na gawin ay huwag itong ilagay kung saan-saan lang. Pagkabigay sa inyo ng baggage claim tag, itago agad ito sa isang ligtas at madaling tandaan na lugar. Halimbawa, sa passport holder ninyo, sa maliit na zipper pocket ng bag, o sa travel envelope kung saan ninyo nilalagay ang mga importanteng dokumento. May isa pang magandang habit. Kunan ninyo agad ito ng litrato. Sa ganitong paraan, kahit mawala ang maliit na papel, may backup copy pa rin kayo sa phone. Mas mabuti rin kung ang picture ay malinaw at kita ang reference number. Para sa ilang travelers, magandang idea rin na isend ito sa sarili sa email, lalo na kung international ang biyahe. Hindi ito mahirap gawin at hindi rin ito tumatagal. Pero kapag dumating ang oras na hanapin ang bag ninyo, malaking tulong na nasa inyo pa rin ang claim tag na ito. Maraming aberya sa biyahe, ang hindi naman kailangang maging mas mabigat kung maayos ang paghahanda sa maliliit na detalye. At ito ay isa sa mga detalye na talagang hindi dapat basta nakakalimutan. Kaya sa susunod na mag-check-in kayo ng maleta, pagkabigay sa inyo ng maliit na papel na iyon, ingatan ninyo agad. At kung maaari, kuhanan ninyo rin ng litrato. Dahil sa oras na kailanganin ninyo ito, doon ninyo makikita kung gaano ito kahalaga. 9. Alamin kung may insurance o proteksyon ang bagahe mo. May isang bagay na maraming travelers ang sakalang naiisip kapag may problema na. At iyon ay ito. Kung mawala ang maleta, may proteksyon ba kayo o wala? Marami ang nag-aakala na kapag nawala ang bag, automatikong sasagutin ng airline ang lahat ng laman nito. Pero hindi palaging ganoon kasimple. May mga limitasyon, may mga patakaran, at may mga sitwasyon na hindi buong halaga ang naibabalik. Lalo na kung may dala kayong mahalagang gamit, bagong damit, or mga bagay na importante sa biyahe ninyo. Kaya bago pa ang flight, mabuting malinaw ito sa inyo. May baggage protection ba kayo? Pwede itong manggaling sa travel insurance. Minsan, kasama ito sa package na binili ninyo. Minsan naman, nasa credit card benefits pala.
At may mga pagkakataon din na wala pala talaga, kaya huwag hulaan. Mas mabuting i-check. Basahin ninyo kung ano mismo ang covered. May limit ba ang amount? Kasama ba ang delayed baggage? Paano kung mawala ng tuluyan? May exclusions ba para sa gadgets or valuables? Hindi kailangang komplikado ang approach. Ang mahalaga, alam ninyo bago bumiyahe kung ano ang aasahan ninyo kapag nagkaproblema. Dahil mas mahirap ang nalilito pa sa gitna ng stress. Para sa maraming senior travelers, ang malinaw na impormasyon ay malaking ginhawa na. Kapag alam ninyo na may proteksyon kayo, mas kampante ang pakiramdam at kung wala naman, mas maaga ninyong mapag-iisipan kung kailangan ba ninyong kumuha ng mas angkop na coverage. May isa pang simpleng paalala. Kung kukuha kayo ng insurance, huwag sa huling minuto lang tumingin. May ilang coverage na may kondisyon sa timing. Mas mabuti pa ring tingnan ito habang inaayos pa lang ang biyahe. Hindi ito kasing visible ng lock, zip tie o tracker. Pero kapag nagkaroon ng aberya, ito ang isa sa mga bagay na pwedeng magbigay ng tunay na tulong. Kaya bago ang susunod ninyong flight, isama ninyo ito sa checklist ninyo. Alamin kung may insurance or proteksyon ang bagahe ninyo. Hindi para takutin ang sarili, kundi para masanda kayo. At para mas alam ninyo kung ano ang gagawin kung sakaling magkaroon ng problema. 10. Gamitin ang bag tracking ng airline sa kanilang app. Ito na ang huling paalala. At para sa maraming travelers, ito ang isa sa pinakakapakipakinabang. Bago pa ang araw ng biyahe, i-download ninyo ang app ng airline ninyo. Bakit? Dahil sa maraming airline ngayon, may feature na para sa bag tracking. Ibig sabihin, kapag na-check-in na ang maleta ninyo, maaari ninyong makita sa app ang galaw nito sa biyahe. Hindi lahat ng airline pare-pareho ang app. Hindi rin lahat ng route pareho ang detalye na ipinapakita. Pero sa maraming kaso, makikita ninyo kung na-check-in na ang bag, kung na-load na ito sa flight, at kung minsan, kung dumating na rin ito sa destination. Napakalaking tulong nito lalo na kung may connecting flight kayo o kung gusto ninyong may dagdag katiyakan habang nasa biyahe. Isipin ninyo ito. Paglapag ninyo, bago pa kayo tumayo sa harap ng carousel, maaari na ninyong silipin sa app kung ano ang latest status ng bag ninyo. Kung maayos ang record, mas kampante kayo habang naghihintay. At kung may napansing aberya, mas maaga ninyo itong malalaman. Sa ganitong paraan, hindi kayo basta naghihintay lang nang walang idea kung ano ang nangyari. Mas handa kayo. Mas malinaw ang susunod na hakbang. May ilang simpleng bagay lang na dapat tandaan. Una, i-download ang app bago pa ang flight day. Huwag sa airport na mismo habang nagmamadali. Pangalawa, siguraduhin ninyong tama ang booking details na nakalink sa app. Pangatlo, kung may option para sa notifications, maaari ninyo itong i-enable para mas madali ninyong makita ang updates. Hindi ito mahirap gawin. At para sa maraming senior travelers, mas okay na ang may isang lugar kung saan pwedeng tingnan ang impormasyon kaysa manghula lang. Minsan, ang simpleng pag-check sa app ay nakakatulong para mabawasan ang kaba. Kaya bago ang susunod ninyong biyahe, isama ninyo ito sa paghahanda. I-download ang app ng airline. At kung may bag tracking feature, gamitin ninyo ito. Dahil minsan, ang malinaw na impormasyon ang pinakamalaking tulong para maging mas maayos at mas kampante ang biyahe ninyo. Bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin ito ng maayos sa inyo. Maraming senior travelers ang hindi nawawalan ng maleta dahil lang sa swerte. Minsan, dahil handa sila. Dahil may ilang simpleng bagay silang ginawa bago bumiyahe. At iyon ang gusto kong maiwan sa inyo ngayon. Hindi kailangang komplikado ang lahat. Hindi kailangan ay kabahan agad. Kapag may tamang paghahanda, mas nagiging maayos ang biyahe. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, sana ay tulungan ninyo rin akong maiparating ito sa mas marami pang senior travelers. I-like ninyo ang video. Mag-subscribe kayo sa channel.
At i-share ninyo ito sa kaibigan, kapamilya o kapwa traveler na pwede ring makinabang sa mga payong ito. Malaking bagay iyon para sa akin. Dahil ang channel na ito ay para sa mga taong gusto lang ng malinaw, simpleng gabay bago pumunta sa airport. At kung mamarapatin ninyo, tingnan ninyo ako na parang isang mas batang kasama na nag-aabot lang ng paalala bago kayo bumiyahe. Parang anak, parang pamangkin, parang kapitbahay na gusto kayong matulungan. Kaya kung may tanong pa kayo, o may sarili kayong karanasan tungkol sa nawawalang maleta, isulat ninyo sa comments. Saan kayo susunod na lilipad? At ano ang isang tip dito na pinakatatandaan ninyo? Binabasa ko ang mga mensahe ninyo. At hanggat kaya ko, sumasagot ako isa-isa. Maraming salamat sa oras ninyo. Mag-ingat kayo palagi sa biyahe. At magkita tayo sa susunod na video.